The first word is mindset. You always hear the word mindset. Mindset is a very powerful word. Mindset. Lagi mo narinig yan. Kailangan marunong ka mag-mindset, mindsetting, di ba? Parang ganito lang yan, di ba? Every time meron tayong prospect, before we share the business, the opportunity, or the products, the first thing we have to do is we have to set their mind first. We have to condition their mind. We cannot just present the products agad-agad or the marketing plan. Kailangan kinukondisyon mo muna para malaman nila kung ano yung negosyo. Hindi pwede pag nakita, uy, nandiyan ka pala. Gusto nyo maging successful? Eto, mag-join ka sa akin. Bigyan ka na ng package, yayaman ka. Hindi. Kailangan malaman nyo kung ano ang needs ng prospect ninyo through mindset. Are you with me? So mindset is very, very powerful. Now, and when we talk about mindset, let's start with you. Bago nyo i-mindset ang prospect nyo, kailangan the first thing you have to do is starts from you. Sa iyo mag-uumpisa. Tama? Para bang i-condition nyo yung utak nyo. Nasa isip pa lamang, alam mo na magiging successful ka, alam mo na ang punta mo agad success. Yung pagiging positibo. And everything starts from how we think. Our thoughts, di ba? Importante yan. Lahat mag-uumpisa kung paano tayo mag-isip. Kasi remember those words na sinasabi sa kanil Upline Francis. Kailangan, the moment mag-join ka sa networking business o sa ating ginagawa natin, kailangan sa isip pa lang positibo ka na alam mo na gaganda ang buhay mo dito. So isip pa lang. Because our thoughts, again, is very powerful. You have the power to change your thoughts. And your thoughts have the power to change your life. Wow! Imagine mo, ganun ka-powerful ang pag-iisip. Kung ano iniisip, yun ang sinasabi, ikinikilos ng katawan, at yun ang resulta ay sumusunod. Are you with me? So mag-iingat kayo sa mga iniisip natin. Kaya po meron tayong magandang training ngayon because I will guide you, I will remind everyone that our thoughts are, ito po very, very powerful. You have to guide your thoughts. Tama? Guide how you think. Importante yan. Why? Because from thoughts, it leads to feelings. Tama? Ito yung maramdaman mo. Kapag negative ang iniisip mo, ang pakiramdam mo negative, ang resulta mo negative. Ang aksyon negative, result will also negative. So balik rin natin. Kung ang thoughts mo is positive, ang pakiramdam positive, ang kilos positive with energy, then result will always follow. Then that's the reality. Lahat ng reality ng buhay mo depende kung paano kayo mag-iisip. Doon pa lang eh. There's a very, very powerful word na sinabi sa akin. Dahil ngayon pa lang, make it a habit, sanayin mo sarili mo na every time na mag-iisip ka, tama? Wala kang choice, kailangan laging positibo if you want to create positive results. And there are types of mindset. Number one, this is what we call negative mindset. Siyempre, pag merong negative, merong positive. If you want to create a positive life, diba, kailangan positibo ka. Why? Because you're going to create a positive life with a negative mind. So negative mindset. I mean negative mindset. Yan. Let's discuss. What are those negative mindset? Number one, this is what we call the fear mindset. The number one, ang negative mindset. Fear mindset. Laging meron takot. Laging may pangamba. Eh sa negosyo po natin, kailangan yung takot is normal. Tama? But you have to conquer your fear. How? By trying. Kung takot kayo, ngayon po, we are now in the new normal. We say new normal, ang invitation po natin is through online. Tama? Kailangan masanay kayo. Tama? Saan? Sa laptop, pag-open ng Zoom, mga application, dapat huwag kayong matakot. Mas madali po ang negosyo ngayon. Like before, kapag mag-i-invite kayo, di ba, talagang actual, pupuntahan ninyo, eto, mababawasan ng fear niyo kasi po, through online na. Kumbaga, through online, makakausap niyo yung mga prospect ninyo. You have to remove your fear. Fear is normal, di ba? But you have to conquer your fear. How? Subukan mo lang. So ito yung mga negative mindset ng mga tao na hindi nagiging successful. Fear mindset. Second, this what we call the lazy mindset. Kaya pala maraming mga tao hindi gumaganda ang buhay kasi tamad. Siyempre, to tell you honestly,
Masarap po yung nakahiga ka lang. You are just watching movies. Like right now, Netflix, tama. Kapag ang taong tamad, mag-expect ka na. Hindi ka na-create good results. Tama? So dito, tanggalin mo yung pagiging matamarin ka. Pag magtamad-tamad ka, wala mangyayari sa inyo. Tamad saan? Yung pakikinig lang ng ating mga trainings, tamad ka pa. Ito'y libre na nga. Ang gagawin nyo lang, just sit down, listen. Kaya nga, di ba, ang aking invitation this morning, sabi ko, watch, listen, and apply. Tama? So mangyayari yun, dapat wag kang tamad. Next mindset, ang tawag dito yung the self-doubting mindset. Alam mo, sa panahon ngayon, yung mga pagdududa, dapat tanggalin mo na yan. Tama, wala ka nang pera, wala ka pang trabaho, nagdududa ka pa. Di ba? Parang ganito yan eh. Maybe some of you merong inibitahan. Uy, pare, grabe. Friends, di ba? Best friend, halika. Ang hirap ng buhay ngayon. Gusto nyo magnegosyo. I have a good, nice opportunity ngayon. And this is the best opportunity, yung empowered consumerism. Halika, join ka sa akin. Tapos sagot ka, totoo ba yan? Baka naman di totoo yan, di ba? Nagdududa agad. Sa panahon ngayon, Diyos ko, tanggalin mo na ang duda ninyo. Pagdudahan mo ang duda nyo. Kasi baka sabihin mo na, baka hindi ko kaya yan. Baka hindi ako yumaman dyan. Tama? Hindi ako marunong mag-Zoom. Wala ko alam sa internet. Hindi ko kaya yan. Sa online, hindi ko alam yan. Nakakapagduda? Sa panahon ngayon, tanggalin mo na ang duda mo. Hindi mo kayayaman yan. And doubt is a killer. Marami nakamatay dyan. Bakit? Duda ng duda. Walang ginagawa. Subukan mo negosyo. Pagdudahan mo ang duda niyo. Baka hindi ako yumaman. Paano kapag yumaman ka? Baka hindi ko magawa yan. Paano pag nagawa mo? Baka wala sumali sa akin. Paano pag may sumali sa'yo? Ano ginawa mo? Sumubo ka lang. Walang mawawala sa inyo. Lalong-lalo na kung walang-wala kayo. Kasi minsan po, ito po, diretsuhan tayo. Minsan, kung sino pa yung taong walang-wala, ito yung taong mahirap turuan. Diba? Baka pagpirahan mo lang ako sa empowered consumerism. Pagpirahan, may pera ka ba? Wala nga eh. The reason we are here, we are the best opportunity, we are a stable company, para bang iniimbitahan ka para kumita ka. Hindi ka iniimbitahan para pagkitaan ng pera. Tama, huwag kayo mo-open sa akin. Wala nga kayong pera eh. Wala nga kang trabaho, di ba? Ang gagawin mo lang, ino-offer namin sa'yo, huwag ka na magduda. Are you with me? What else? Ang next dito, yung the envy mindset, yung maiinggitin. Huwag na kayong mainggit. Tama? May kumikita, di ba? Pag gumaganda ang buhay, maraming gumaganda ang buhay dito. Ang gagawin mo lang, isipin mo ano ginagawa nila. Huwag na kayong mainggit. Tanggalin mo yan, mga negative yan. What else? Ito, the greed mindset. Yan. Ito po ay bagay na bagay sa mga, mostly sa mga nag-uumpisa pa lang. Yung greed mindset. Tama? Yung bang pag may nakikita ang prospect, ang tingin sa prospect, 700 to. Uy, pang 1,008 ko to. Di ba? Pang pairing ko yan. Pag nakita yung mga tao, mga prospect, mga downline, mga consumer, ang tingin pera. Puro pera, pera, pera. Guys, importante ang ating topic ngayon. The reason why we are here sa empowered consumerism is para kumita ng pera. Tama? Pero hindi po masama ang pera. Masama ang pera kung saan masama ang gagamitin. Tama? Ang pera ay importante. Pero huwag kayo masyadong gahaman, greed. Tama? Na pag nakita mo mga downlines nyo, puro pera pinag-uusapan. Kikita ka ng pera, kailangan magamit mo ng maayos yung pera natin. Huwag tayong sakin. Tama? Huwag puro tayo sarilang iniisip. Yan ang greed mindset. Tapos may tinatawag tayong the know-it-all mindset. Yan. Ito po ang nagiging mga problems ng mga distributor na medyo matagal na po sa ating company. Pag may mga trainings, sasabihin, naku, alam ko na yan. I know that already. I know that already. Sinong speaker? Arnel Limpin, training team, alam ko na yan. Sino si Upline? Narinig ko na yan. Napanood ko na yan ang mga trainings nila sa YouTube. Tama? Guys, tanggalin mo na yung alam ko na yan attitude. I know. Hindi nyo pa to alam. Kailangan continuous po ang pag-aaral. Tama? Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Right now, alam ko marami sa inyo ngayon dito, ang mga top earners, malaki ang grupo, malaki ang income, pero until now,
nag-aaral pa rin kayo. Meron kayong mga ballpen, may mga papel, malamang naka-record pa to. You take down notes. Yan ang humility. So, remove that know-it-all mindset. And of course, ito matindi to, the low esteem mindset. Ladies and gentlemen, ito nakaka-excite. Sa empowered consumerism, hindi pwede na kayo ay yung bang mahiyain. Tama? This is a people's business. Pag mahiyain kayo, hindi makakatulong sa ito. Mamay tuturo ko sa iyo, dapat mong gawin. And last, siyempre, the follower mindset. Walang masama sa magiging follower. Because halos lahat po ng naging leader, naging follower din. Ang sa akin lang po, wag naman from the start hanggang tumanda ka na, follower ka pa rin. Yung tagasunod ka lang. Tama? So, umpisa, be a good follower. Pero kailangan po dumating yung time na ikaw na, meron na nagfa-follow sa iyo. Kailangan ikaw nagiging leader. Anyway, yan po yung mga types ng mga mindset, ng mga negative mindset na dapat nating iiwasan. Pag merong negatives, of course, ang counterpart niyan is positive mindset. What is positive mindset? Yan. Are you all listening? Are you learning? The positive mindset, number one, the dreamer mindset. Whoa! If you will observe, most of successful people, they are dreamers. Tama? Yung dream, kailangan manangarap kayo. Tama? Kasi yung pangarap niyo, yung action niyo, yung galaw ninyo, yung kilos nyo, depends, your action is always depends sa dreams natin. Tama? At kailangan magkaroon ng para mga yung mentality, di ba? Na ikaw ay malaki ang mga pangarap. Why? When we talk about dreams, small dreams, small future. Big dreams, big future. No dreams, no future. Ibig sabihin, ang ating kilos ay depende sa ating mga pangarap. And never stop dreaming. When I first time na ma-meet ko po, isa sa mga istorya po, kung kilala nyo, the late Henry C. Was very successful po si Henry C. Marami siyang negosyo. Diyan ang shoe mart, bangko, real estate, tama? And I still remember that was 21 or 22 years ago when I met that guy. Sabi niya, you know, one of his reason, kaya siya dream. Okay, we asked him, sir, ano ba ang sikreto niyo? Bakit napakayaman niyo? Alam mo, sagot po niya, simple lang. Kaya doon siya very successful in life because he never stopped dreaming. 20 years ago, kukunti pa ang shoe mart. Tama? Pero tuloy-tuloy siya nag-o-open ng shoe mart. Nagpunta sa real estate, nagpunta sa bank business, ang dami negosyo. Mayaman na siya. Kasi ang dream niya, matulungan pa, mabigyan ng maraming trabaho ang mga tao. Kung pupunta yan sa empowered consumerism, tayong mga distributors, kayong mga leaders natin, never stop dreaming. Meaning, kapag nahit mo na ang position na global ambassador, naging middle circle member ka na, your next dream is to help also your downlines na ma-promote, maging SE, maging GE, yun ang next goal ninyo. Tama? Sabihin, walang katapusan yan kasi ang pangarap nyo, gumanda ang buhay ng grupo ninyo. Yun ang importante. Are you with me? Yan. Ilangan. Okay, dreamer mindset. Yan kasi pag live, lumabat na. Yan. Hindi lang po. Yan. Dreamer mindset. Never stop dreaming. Next is this is what we call the business mindset. Ladies and gentlemen, I would like to remind everyone that empowered consumerism, this is your own business. Ito po ay sarili mo negosyo. Hindi po negosyo to ni Doc Ed lang o ni Sir John o Dr. Acom. This is your own business. Kailangan business mindset. At kapag negosyo pag-uusapan, ang negosyo mo mula umaga hanggang gabi. Tama? Kailangan ginagawa mo ang negosyo. And you have to do this business very, very seriously. Business mindset. Parang ganito lang yan, para mas maintindihan mo ako. Ang magpapayaman sa inyo sa empowered consumerism ay hindi po si upline. Hindi si crossline o hindi sa downline. Ang magpapayaman ay kayo. Hindi si upline ang mag-i-invite para sa iyo. Hindi si upline lagi ang mag-present sa prospect mo. Hindi si upline lagi ang mag-close ng sale para sa iyo, kundi ikaw.
Sa umpisa, your upline, your coach, your mentors will guide you to do the business. Pero pag tumatagal-tagal ka na, you will finally realize na, oy, ikaw pala, ako pala ang magpapayaman sa sarili ko. So you have to have what we call the business mindset. Do this business very seriously. And when we talk about pagiging seryoso, alam mo, minsan I salute those people talagang mahal na nila ang kailang mga negosyo. Tama? Ang dami sakripisyo ginagawa ng mga tao na yan. What else? Ito pang next. The confident mindset. Dapat confident ka. Why? Siyempre, mag-i-invite ka ng mga tao, di ba? Ang confidence level, saan po nanggagaling? Bakit may mga taong takot, mahiyain? Kasi ang taong takot, walang alam eh. Pag ikaw mayroong alam, you're very confident. Bakit maraming mga distributors ang hindi matalino pero ang lakas ng loob mag-invite kahit ini-invite nila mga professionals? Kasi they're very confident, alam nila ang products. They know about the business. They can easily present the business kahit kayo ng tao. So yung confidence level, mag-uumpisa yan kapag if you will soak yourself into training. Ang confidence ng tao, isang distributor sa empowered consumerism, mag-start yan kapag marami kang alam sa products. Diba? Talaga marami kang training sa pinupuntahan. Yung ginagawa nyo ngayon. Hindi lang kayo basta-basta nakaupo dyan para matuto, ma-entertain. Kumbaga, marami kang papasok sa mind mo, ganun pala yun. Tama? Normal lang pala yung fear, normal pa rin doubt. Kailangan pala i-conquer yun, di ba? Kailangan pala alamin yung produkto, nare-remind kayo. So, yung confidence level mo, tumataas, lumalalim. At kapag confident ka na, believe me, iba ang tayo, iba ang pagsasalita, iba ang pagkilos kapag confident ka na. At kapag na-feel ng prospect mo, ng customer mo, na confident ka, yung trust nila sa'yo, tumataas. Nagtitiwala sila sa'yo. What else? This is what we call the long-term mindset. Yan. Empowered consumerism, again, this is a very serious business. It is a long-term business. Pangmatagalan ito. Just imagine, we are backed up by, ang empowered consumerism, we were backed up by 14 years experience sa networking. Tapos, ang empowered consumerism, ngayon palang nag-uumpisa. Parang gano'n, di ba? Pangmatagalan. Ang isip ni Doc ng mga may-ari, hindi to pang short term, pang long term ito. Kasi pag long term pag-uusapan, kasi po pag short term, mag-o-open ka ng kumpanya, magsasara. Mag-o-open ka naman, tama? Lilipat ka naman, nililipat ka naman. Yung iyong credibility na aapektuhan. So this is a long-term business. Ang mindset mo dapat long-term din. At that's what we call the creative mindset. Tayo po ay nasa online na ngayon. Kailangan creative kayo. Diba? Pagiging creative, dapat yung pag meron kayong mga training, mga Zoom meeting, kailangan yung background mo maayos ang buhok mo, di ba? Meron ka pang ring light, meron ka pang microphone. Maging creative ka, pati paggawa ng mga PowerPoint. Kailangan creative kayo dyan. Paano mo magpipresent? Hindi pwede na nagpipresent ka lang o nagkukwento ka lang. Kailangan medyo creative ang mind mo para mas ginaganahan manood at makinig yung mga grupo ninyo o prospects ninyo. And next is the productive mindset. Kailangan, iba yung busy sa productive. Kasi mayroong mga distributors, may mga consumers tayo, associates natin na, ay upline, busy-busy nga ako kahapon eh. Ang tanong, maraming taong mga busy pero wala namang production. Kailangan yung mindset mo, productive ka. Every time may ginagawa ka, be sure na productive kayo. What else? Ang next dyan is the gratitude mindset. Ladies and gentlemen, one of my favorite topic na gusto ko lang i-discuss about gratitude. Yung pagsalamat, di ba? Yung kapag kayo po ay naging successful na at alam kong magiging successful kayo, wag na wag kayong makakalimot sa mga tao na nakasama mo along the way dito sa negosyo to. Number one, siyempre, in respect, lahat tayo may makanya-kanya mga religion. Pasalamat tayo, say thank you, have a gratitude sa Diyos na ating pinapaniwala kasi po siya nag-guide sa atin. After ng God, siyempre, ang next, yung direct upline mo o direct sponsor mo. Kapos siya po kasi ang reason kung bakit ka na-involved sa networking business. Kaya nag-open ang mind mo because of your direct upline.
Paano yan kung yung apply nyo wala na? Umalis, lumipat. Okay lang. Basta be thankful pa rin. Huwag kakalimutan ng pasalamat. Tama? Pasalamat kanino? Of course, sa Empowered Consumerism, sa mga board of directors. Sir Jam, Dr. Connie, Doc Ed Cabantog na walang kapaguran na ginagawa ang negosyong to, ginagawa lahat ng paraan para masuportahan ang mga distributors, pasalamatan ng mga staff, ang mga mentors, upline, coaches, downlines, even your crosslines. Pamilya nyo, sumuporta man sa inyo o hindi, pasalamat. Pag naging successful, kumikita ng magandang income, the more magha-humble down na. Huwag ilalagay sa utak, sa isipan ang success. Tama? Kailangan the more kumikita kayo, the more kayo bumabait. Tama? Nag-humble down. Kasi mayroong mga tao pag kumikita, yumayabang eh. Huwag ganun. Pag kayo ay kumikita, dapat maging inspirasyon kayo. Hindi ka po papalakpakan ng mga tao dahil mayaman ka. Pinapalakpakan ka ng tao, nai-inspire ang mga tao sa inyo kasi naging successful ka at the same time, naging inspiration ka kasi pinanatili mo ang sarili mo sa pagpapakumbaba, yung humility. So, gratitude mindset. Eto matindi. When we talk about gratitude mindset, isa sa dapat mong papasalamatan, yung mga taong nag-reject sa inyo, nang dyan sa inyo, pasalamatan mo yan. Yung mga tao na nangako na darating, hindi dumating, pasalamatan mo din yan. Yung mga sabi magpe-pay in, hintay ka ng 1 oras, 2 oras, wala pa din, pasalamatan mo yan. Yung merong nag-pay in, ibinigay yung pera sa'yo, pagkabigay sa'yo, binawi. Sabi, wag na lang, pasalamatan mo din yung mga tao yun. Why ba pasalamatan yun? Pinahirapan ka, inindyan ka, nireject ka, bakit kailangan pasalamatan? Kasi sila ang nag-isa sa nagpaganda ng istorya mo dito sa Empowered Consumerism. Sila ang nagpaganda ng pelikula mo. Kumbaga sila po yung mga kontrabida. Di ba? Yung mga na-rejection, discouragements, mga kontrabida sa buhay yan eh. Pero let me remind you, ladies and gentlemen, ang napapaganda ng pelikula po ay hindi ang mga bida. Ang nagpapaganda ng pelikula ay mga kontrabida. Tama? So dapat pasalamatan mo sila. Kung wala yung rejection, walang discouragement, anong klaseng kwentong meron ka? Paano ka magiging inspirasyon? Di ba pag meron po tayong mga sisel, naalala mo? Pag may mga events tayo, laging may nagkukwento ng buhay nila. Paano sila in-Indian. So meaning, ang papasalamatan mo pala, hindi lang yung mga taong tumulong sa'yo. Pati yung mga lahat ng tao nakasabay mo, nakasama mo, sumuporta man o hindi. Have the gratitude mindset. Ibig sabihin, doon pala may isip mo. When you talk about gratitude, lahat ng bagay nagpapasalamatan. Kahit hindi maganda sa paningin ng ibang tao, kahit hindi maganda sa paningin mo, have this gratitude mindset. Doon papasok yung pagiging positibo natin. And last, of course, the leader mindset. People of our Empowered Easy Family, importante pong maging leader. Meron kang leadership mindset. Because for you to earn money here in our business, you have to build network. And you can only build network kapag meron kang leadership. Tama? At yan po ay napag-aaralan. Tama? Naililid ka. Maraming taong mahiyain. Maraming taong takot sa tao, magsalita. Pero ngayon po, nadidevelop sila. Kasi nga, nag-start how they think. So, babalik kami yung topic kayo na thoughts. The way we think. Importante yan. So, you have 2 choices. Being positive and being negative. And of course, again, if you want to create positive result, kailangan positive kayo mag-isip. Next is motivation. Yan. Second, powerful word na tutunan ko. Second powerful word that I've learned from my mentors, the word motivation. Motivate ka. How? And to simplify this topic, let me remind you again, there are 2 kinds of motivation. First is extrinsic. Ito yung parang external motivation and intrinsic motivation. Internal. Dalawa lang yan eh.
Positive, negative, internal at external. Ano yung mga external o extrinsic motivation? Parang ganito, to simplify. Pag kayo ay umate ng mga trainings, Zoom trainings, tama? Zoom meeting, StreamYard training, lahat ng klase ng training is sponsored by your upline, by your mentor, by your coaches or company, ano na-feel nyo? Namomotivate kayo. Tama? Kapag kayo ma-attend ng mga company events, namomotivate kayo. Kapag umati ka ng mga CSEL, sa CSEL kasi mga narinig yung mga success stories, namomotivate din naman kayo. Correct? Dali lang ha? Kapag kayo ay umattend ng mga, nakarinig ka ng mga success stories, ng mga, ng mga lifestyle ng mga tao. Look at this picture. Louis Gascon, one of our top earners. Tama? Maganda sa sakyan, yung mga nag-qualify sa US travel, nakapag-travel, yung mga, may mga downlines sa iba't ibang mga bansa. Every time ba't ka imagine mo, yung, for the 5 consecutive years, we celebrated our anniversary dyan sa Philippine Arena. Motivate ka dyan eh. Pag mayroong profit sharing, aside from their monthly income, mayroong pang profit sharing. Ito yung mga bagay na kapag nakakita ka sa Facebook ng mga post ng mga ordinary distributors earning 100,000, 500,000, 1 million, na motivate kayo. External yun. Kasi po, pag sa external, kapag nandun ka na sa reality ng buhay, wala kang pambayad sa kuryente, na-reject ka, inaway ka ng magulang, ng asawa, ng boyfriend, ng girlfriend, na-traffic ka, nagutom ka, ang motivation nawawala. Kaya nga pala yung topic ko nina, you have to tuloy-tuloy dapat ang mga trainings. Kasi sa trainings may motivation. And motivation is like taking a bath. It should be done every day. Ang motivation do para paliligo, ginagawa every day. Tama? Kasi pag ang motivation mo, pag hindi mo ginagawa every day, madali nawawala. Imagine mo, kayo mismo, ilang trainings na ang napuntahan nyo, ilang motivations na narinig nyo, pero dumadating pa rin yung time na kayo ay nanghihina. Normal pala yun. Kaya nga, every day. Kailangan i-motivate mo ang sarili mo every day. And how? Yan ang tanong. Sir, paano may i-motivate ang aming sarili? May mga sikreto ba dyan? Actually, how to motivate yourself is not a secret anymore. Tama? Many times, ito'y narinig mo sa mga trainings natin. Para kayo ay lagi ma-motivate, motivation should come from within. Tama? Dapat kayo ay internally motivated. Kasi internally motivated, kaya mong i-motivate ang sarili mo. Kailangan hahanap ka. Ano ba ang nagpapamotivate sa'yo? Ano mga reason? Now, listen to this. Para ma-motivate ka, ask yourself, bakit ba kayo nag-join sa empowered consumerism? That's the question. Kasi kapag kayo nag-join dito, because pinagbigyan mo lang yung kaibigan mo, yung upline mo, yung kaibigan mo, di ba? Pinagbigyan mo lang kamag-anak mo, kaya ka nag-join. Yung rate ng success, medyo hindi 100%. Kung kayo ay nag-join kasi may pera ka lang, sabihin, kailangan malalim. You must know your deepest reason, your compelling reason bakit ka mag-join sa empowered consumerism. Yun ang external. May nagtanong sa akin, Sir, kasi sabi ko sa mga downline ko, kapag kayo nahihirapan at nag-join ka sa networking, sa empowered consumerism, ano reason mo? Paano ginagawa daw empowered consumerism? Paano ginagawa ito? They always ask us, paano ginagawa? How to succeed in this business? It's very easy. Madaling aralin po ang marketing plan. Madaling aralin ang produkto. How? Mabilis intindihin yung how. But you know guys, kahit dapat na tanong dito is bakit or bakit mo kailangan gawin? The why. Because the how will always follow if you know your why. Dapat alam mo bakit ka nag-join sa empowered consumerism. And huwag nyo lang gagawin ito dahil sa sarili mo. Kasi kapag ginawa mo ito para sa sarili mo at napagod ka, nahirapan ka, you can easily quit. You agree?
Walang taong gusto mapuyat, mapagod, magutom, ma-reject. Walang taong gustong bumabad ng ilang oras sa pakikinig sa mga trainings. Especially, ang trainings, nandyan lang sa laptop o sa cellphone. Pero gusto kong, let me remind everyone na you are doing this not for yourself. Ginagawa mo to kasi ang internal motivation mo ay yung family mo. Stop nga to. Pakitype nga. Make some effort. Pakitype nga sa mga laptop o cellphone nyo. Paano sabihin nyo? Basta ang motivation ko is family ko. My internal motivation is my family. I'm doing this for the love of my family, for my family. Kailangan i-type mo yan. Para ma-feel mo na nag-effort ka, nag-type dyan sa laptop mo o sa cellphone mo. I'm doing this because I love my family. Ang motivation ko ay pamilya ko. Kasi kapag pamilya mo, motivation mo, believe me, nobody or no one can stop you. Pag pamilya, pag-uusapan. Diba? Yung mga parents, mahapansin nyo. Dati, pag meron tayong mga, pag single pa kayo, imagine, pag single kayo, ang taong single, nagkatrabaho, kumikita ng pera, ano ginagawa? Ini-enjoy niya. Tama? Travel, kotse, lifestyle, shopping. Kasi single ka eh. Pero noong nagkaroon ka ng asawa at mga anak, especially nagkaanak ka na, nag-iiba ka na. Pag nasa labas kayo, sino unang iniisip? Ay, para sa anak ko to. Ay, para sa anak ko to. Minsan ka pag mag-travel ka, ako pag nag-travel ako mag-isa lang, hindi ko kasama ang pamilya ko kasi nasa work, ibang bansa. Ang ganda ng Europa. Ang ganda sa Dubai. Ang ganda ko sa Amerika. Ang ganda sa Canada. Ang ganda sa ibang mga bansa. Nagagandahan lang ako. Pero kulang ang saya ko. Alam mo, inisip ko, mas masaya sana ako kung nakikita rin ng pamilya ko yung napupuntahan ko. Kaya ginagawa ko, pag may time, before, twice or thrice a year, we travel ang family. Are you with me? Going back again. Pag kumakain kayo, or bibibiling ka, meron ka ng anak, bago ka bilhin yung para sa'yo, isipin mo, ay, itong bibili kong sapatos, o damit, o relo, o belt, o bag, para sa anak ko na lang. Di ba isusubo na lang ng magulang? Isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Sabihin, lahat tayo, mahal ang ating pamilya, asawa, magulang, at lalong mga anak. Doon kayo huhugot ng motivation. Kasi kapag ikaw ay internally motivated, kusa kayong gagalaw, kusa kayong kikilos. Guess ba ako? Hindi mo nahintayin pang sabihan ka ng upline mo, ng sponsor mo, ng mentor mo, ng coach mo, umatay ka ng training, mag-recruit ka, mag-present ka, mag-bent. Hindi ka mahihintayin. Bakit? Because you're doing this, hindi naman para sa kanila, kundi sa pamilya ninyo. Doon ka kukuha ng motivation. One of my downlines, when I was still active as a distributor, siguro nahihirapan. Sabi sa akin ng isang downline ko, upline, motivate mo nga ako. Nahihirapan ako eh. I-motivate ko daw siya. Ano ba sabi ko? Sige, bago kita i-motivate, meron akong question sa'yo. Ba't ka nga pa nag-join sa MLM o sa networking? Alam mo sabi downline ko, ay, upline. Okay na po. Motivated na ako. Kasi alam nila eh. Kapag nagtanong ako, ba't ka nag-join dito, re-remind sila, oo nga pala. Kaya ako nag-join sa negosyo to, hindi para sa sarili ko, para sa family ko. Ladies and gentlemen, this is a very serious business. Gaganda ang buhay mo at ang buhay ng buong pamilya mo. Kailangan lang motivated ka. Kailangan you're always internally motivated. Kaya mo i-motivate ang sarili mo. Huwag ka na maghintay pa ng ibang motivation coming from other people. Itong ginagawa natin, dagdag ito. Ito po, kaya tayo may training, just to remind everyone. Tama? Alam mo naman to eh. Just to remind you guys. And last, another powerful word that I've learned from my mentor is the word mastery. Kailangan master mo to. Tama? Master mo ginagawa mo. Kasi pag master mo isang bagay, madaling gagawin. Master mo eh. Meron isang kwento dyan. I still remember one of my favorite kwento. I've heard this many years ago. Tama? Sa isang kumpanya po, very successful na company, parang factory, malaking kumpanya,
everybody got shocked because bigla na lang nahinto yung mga makina, hindi na umaandar. Imagine mo, milyon-milyon ang sales every day, tapos yung kanilang operation huminto kasi may mga makina na importante na huminto. So hindi pwede mangyari yun. So ginawa nila, sila po ay tumawag ng mga consultant. Tama? Yung mga nag-formulate, yung mga engineer sa ibang bansa pa. Yung mga engineer, arkitekto sa ibang bansa. Tama? Taga-Europa pa. Kasi yun ang mga gumawa ng mga makina. Tama? Tapos nung dumating yung yan, parang ganyan, di ba? May inaayos nila. Bakit ano ba nangyari? Kasi sir, biglang huminto itong isang mga makina eh. Sabi nung pinaka-supervisor, hindi pwede yan. Pag huminto yan, walang production, malaking sales ang mawawala, malulugi ang kumpanya. Hindi pwede yan, milyon-milyon. Ang ginawa nila, nagpakonsulta, tinawag yung isang expert, master, di ba? Isang master, paano gagawin, paano matutuloy ang operation nila. At nung dumating po, alam mo ginawa, humingi na ng open rent, sabi niya, pwede nga diyang tools. Ha? Open rent, di ba? Tapos ikot-ikot siya, ikot-ikot. Kada ikot niya, umikot lang ng kung saan, tagal, naglakad-lakad lang siya. Tapos pero siya nakitang motor. Bukas ng lens, in-adjust lang. Pagka-adjust, boo! Naggalawan lahat. Yung operations, tuloy. Tama, nag-work na naman yung mga makina. Tuloy yung operation, tuwa-tuwa naman siya. Siyempre, business is back to normal. Tama? Tapos, sir, magkano bayad dito? Alam mo, siningil niya? 1 milyon. 1 milyon. 1 million. Pesos na lang. 1 million pesos. Alam mo, nagbulungan yung mga managers, yung mga supervisor. Ang lakas naman ng tumaningin, ang lakas managa nito. Imagine mo, wala pang 1 oras nang naglakad dito. Tapos, meron lang hinigpitan. Ang bill niya, 1 milyon. Para mong sober naman yan. Nagtanong sila, bakit ba napakamahal? Yan lang naman ang ginawa mo. Alam mo, sabi nung engineer niya, o yung mekaniko na yan, sabi niya, expert na yan, hindi yung binabayaran yung ginawa ko. Ang binabayaran mo dito, yung expertise ko. Bago ko to natutunan, nag-aral ako, experience ng ilang taon, nagsunog ng kilay, master ko ito. Hindi lang ito lang ang alam ko eh. Yung buong makina niyan, master ko yan. Pinag-aralan ko yan. Tama? It took me so many years. Gumastos ako ng pag-aaral at oras. Meaning, parang sa atin. Minsan nakikita mo sa mga distributors, sa mga top earners, nai-inspire kayo. Grabe, no? Ang laki na kinikita ng mga top earners, mga upline. Huwag kayong maingit sa kanila. Bakit ganun kalaki ang kinikita nila? Bago nila kitain yan, yung mga kumikita ng maayos na income sa part consumerism, ilang gabing puyat, pagod, gutom, ilang one-on-one, home party, rejection, tama, inaway ng magulang, hinabol ng aso. Guys, ladies and gentlemen, anong point ko? Kapag na-master mo ang negosyong to, dumadali. Madali na mag-present, kahit sinong tao kaya kausapan kasi na-master mo to. Kaya namin kayo iniimbitahan lagi umattend ng mga company events, trainings, mentoring, meetings, para lumalim ang kaalaman hanggat maging master mo. Ano yung mastery? When it comes to our business, ang mastery tinasabi dito, kailangan, ito yung negosyo mo. You must do your prospecting, invitation, present the business. Ano kailangan nyo? Follow up. Yan ang yung master nyo. Kailangan may prospect kayo. At ang prospect mo, kailangan iniimbitahan. At kailangan pag inimbitahan mo, kaya mo i-present ang business. Present the products, the marketing plan. Tapos, siyempre, pagka-present nyo, alam nyo how to close the sale. Ilang accounts kukunin mo? 3 ba, 5, 7, or 15? Close the sale. At kapag na-close mo na yung sale, especially sa mga nag-pay-in, naglabas ng pera, even single head, 3 accounts, 7 accounts, even 15 accounts, mas dapat mo siyang pinapollow up. Kasi minsan, ang ipinapollow up nyo lang, yung mga prospect, alam nyo, mas dapat yung ipapollow up, yung mga nag-pay-in. Kasi naglabas ng pera yan. Tama? If you will notice, minsan may pangyayari, nagkataka ka,
Bakit biglang na lang nag-quit yung isang downline mo? Ikaka-pay-in lang. Kasi nung nag-pay-in sila, natuwa kasi, na-excite, na-motivate, nag-pay-in. Hindi alam na magulang ng asawa. Pagdating sa bahay, inaway ng magulang, inaway ng asawa. Nagpapaloko kayo dyan, scam yan, pyramiding yan. Eh wala pang alam yung downline nyo. Nagsisi, nag-away. Hindi na bumalik sa'yo. Yun ang reason minsan, kaya hindi nabalik ang downline nyo. Why? Hindi mo kasi na-follow up. When you say follow up, once nag-pay in ang prospect ninyo, listen to this, your next goal as a leader, upline coach, kailangan nyo makilala yung asawa o yung magulang. Kasi yung asawang yan, yung downline mo, kahit nag-pay in yan at na-motivate ng husto, tingin ko ha, kahit na-motivate ng husto yan, listen, kapag nag-pay in, na-motivate ng husto, tapos na-realize na kukunti pa ang kaalaman at inaway na magulang o asawa, nagsisisi. Kasi hindi pa siya naka-ready. Kaya importante na ipa-follow up mo yung downline mo. O downline, kumusta ka na? Kailangan ko ma-meet yung misis mo, kailangan ko ma-meet yung asawa mo para mas ma-explain ko sa kanila. At kapag pinalo up mo yung mga magulang, asawa, kamag-anak, mas yung prospect mo, mas dumadami sila. Hindi lang naman yung prospect. Alam niyo ba, hindi lang yung prospect mo, Hindi lang yung prospect mo, yung downline mo, ang kanegosyo mo. Buong pamilya, kanegosyo mo yun. So you have to follow up. And of course, especially this pandemic though, you have to use our products. Kasi po sa ginagawa natin, kailangan maging healthy tayo. Tama? Kailangan ba tayo maging healthy? Yan. So you use our products and also, we have to know how to share our business. Wait lang ha. Share the business, retailing, benta-benta. Pag nabenta mo produkto ninyo, lagi mo isipin, kaya mo siya binebentahan, hindi para pagkitaan. Binebenta mo siya kasi gusto mo rin siyang matulungan na maging healthy sa ating ginagawa natin. And training. Bakit importante yung training? Training is the backbone in building a network. Ito ginagawa nyo ngayon to, hindi ka lang nakaupo dyan para mag-observe o makinig. Inaaral mo ang negosyo. And last is prospecting. Umikot lang yan, prospecting. Kapag na-master mo yung prospecting, invitation, presentation, closing, follow-up, use and retail the products, the training, believe me, pag na-master mo yan, dumadali ang negosyo. Ladies and gentlemen, finally, ang sa akin lang, kung baka mo ikaw, nag-umpisa pa paano mag-isip, at kailangan isipin mo rin na yung income mo kailangan equal ng network mo. Mas malaki income, kailangan malaki ang network. Kung bakit may meron nangyayari, yung income nababa, kasi yung network nababa. Kaya nangyayari yun, wala kasi kayong kaalaman. Knowledge. Mas okay pa minsan na madelay ang income, madelay ang network, basta importante, lumalalim ang kaalaman. Foundation kasi yung knowledge. Knowledge, skills, and attitude. KSA. Knowledge, skills, and attitude, yun ang pinaka-foundation. Kailangan din, lumalaking income, lumalaki ang network, meron kang tinatawag na leadership. Tama? Because you cannot lead your people kung wala kang leadership. And of course, values. We do not only teach people how to become multi-millionaire. Kasi given yan eh. Yung values is very important. Kailangan maging galing kang ehemplo sa grupo ninyo. Values. Tama? Aanin mo yung pera mo. Hindi ka naman kapani-paniwala ang pangit na ugali mo. And last, our character. Ito yung mga bagay na tinuro sa akin ng mentor ko, the late Francis Miguel. Balanse lahat yan. And again, to all of you na nakinig ngayon, stay safe, stay healthy, and be wealthy. At abangan po ninyo, marami po kami mga preparasyon ng company natin para patuloy na suportahan kayo. We will lead you, we will guide you, we will inspire you, we will motivate you to succeed in this business. Empowered consumerism, this is like a plane of opportunity. I'll say it again. Empowered consumerism, it is like a plane of opportunity. Whether you join us or not, this plane of opportunity will surely fly. Kung lilipad pa rin ang empowered consumerism, sobay ka na. At kapag nangyari yan, ikaw ang next na magiging multi-millionaire.
God bless everyone. Stay safe. Mabuhay kayo lahat. Power.